Masakit na epekto pagdating sa isang lalaki ng hindi mo paghahabol. Ito mga kamamay, yung realidad at legit na epekto, masakit na epekto pagdating sa isang lalaki ng hindi mo paghahabol. Kaya maganda mga kamamay na maunawaan niyo po ito para sa ganon maging matibay kayo, maging matatag kayo at hindi niyo na ugaliin palagi ang maghabol ng maghabol sa taong mahal ninyo. Kasi hindi po makakatulong ang sobrang paghahabol kahit sabihin pa natin na sobrang mahal nyo yung isang lalaki. Kaya sa video na to mga kamamay, malalaman po ninyo ang masakit na epekto pagdating sa isang lalaki nang hindi nyo paghahabol. So isa lang palagi hinihiling ko mga girls, mga kamamay natin dyan. Alam ko, most of our viewers here is mga girls, mga babae. So kung ikaw man ay isa sa mga natulungan ko, mag-comment ka naman sa baba para malaman ko kung dapat ko pa bang ipagpatuloy ang paggagawa ng ganitong klase ng mga videos. Alright? Kung nakapag-subscribe na po kayo, nakapag-like, and nakapag-comment, maraming salamat po at napakalaki po ng magiging tulong nito pagdating sa ating mismong channel. Kaya kung nagawa nyo na po yan, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So, ano nga ba yung masakit at malalim na epekto ng hindi mo paghahabol pagdating sa isang lalaki? So, number 1, mapapansin mo na siya na yung dahan-dahang naghahabol sa iyo. O mga kamamay, kung hindi ka maghahabol sa kanya, masakit man sa kanyang damdamin, pero makikita na lang niya ang kanyang sarili na siya na yung naghahabol sa iyo. Kung dati-rate, tuwan-tuwa siya, humahalakhak pa, na tipong andyan ka, para kang aso dyan, nahabol ng habol, buntot ng buntot sa kanya. Pero at that time na napanood mo to at ini-apply mo sa isang lalaki na hindi ka naghabol, na tipong tinapos mo na ang lahat ng kabaliwan mo sa kanya, bigla na lang siya magtataka. Bigla na lang siya magwa-wonder kung bakit hindi mo na ginagawa yung paghahabol sa kanya. Kung kaya't sa kakaisip niya sa araw-araw, kaya hindi na nagpaparamdam yung babae na yon. Ni isang message, walang message. Kahit wrong send, walang wrong send. So ngayon, sa kaiisip niya sa iyo, mapapansin na lang niya ang kanyang sarili na siya na yung nagme-message sa iyo. Siya na yung nag-e-effort muli sa iyo. Unti-unti man, pero maganda na rin yan. Sapagkat doon na rin ang punta nun. Siya na yung maghahabol, dahan-dahang mag-e-effort hanggang sa siya na yung, kita mo, siya na yung luluha dahil gusto kanyang bumalik ulit sa buhay niya. So, ganyan po ang mangyayari mga kamamay. Masakit man pagdating sa isang lalaki pero hindi niya mapapansin kasi dahan-dahan po ito. Siya na yung maghahabol sa inyo. Kaya sinasabi ko palagi mga kamamay, iwasan at tigil-tigilan nyo na yung paghahabol sa isang lalaki. Alright? So, next. Mapapansin mo rin na siya na yung unti-unting nag-e-effort sa iyo. Kung dati-rate, nag-e-effort ka pa na gumising ng madaling araw dahil nasa LDR nga kayo, nasa LDR relationship kayo. So pero ngayon nabaliktad na. Dati-rate, ikaw yung nag-a-adjust, alas 12 na ng gabi, hinihintay mo lang siyang mag-online. Pero ngayon dahil sa hindi ka na naghabol, siya na yung nag-a-adjust. Siya na yung ang dami ng message sa umaga, makikita mo. Kinukulit ka niya. Halos 10 missed call, 10 message ang iniiwanan sa iyo para lamang magkausap ulit kayo. Dahil nagbago ka na nga. Dahil hindi ka na naghahabol. Simula nung makita mo na ang daming convo nila nung ex niya, hindi ka na naghabol. So marirealize ng isang lalaki na mali yung kanyang ginawa. Marirealize ng isang lalaki dahil sa hindi ka na naghahabol, na ikaw pala yung mas mahalaga. Kung kaya't mas bibigyan kanya ng effort, mas bibigyan kanya ng oras, mag-a-adjust na siya sa lahat ng kanyang ginagawa para lamang makausap ka, para lamang mabigyan ka ng time, para lamang manumbalik ka sa kanya. Kaya mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, ang hindi nyo pagkahabol sa isang lalaki ay may mas malalim na impact kapag ginawa po ninyo. Pero at ngunit, kung hindi nyo po gagawin ang paghinto ng paghahabol, may mas malalim namang impact ito pagdating sa inyo. At mas mahihirapan ka, mas luluha ka, mas masasaktan ka, at mas malagi kang may stress dahil palaging ikaw ang mag-a-adjust sa inyong dalawa. Kaya baliktarin po ninyo ang konsepto. Baliktarin nyo ang konsepto na tipong tigil-tigilan nyo na ang paghahabol. Kung alam nyo naman, wala kang ginagawang mali. At sa ganyang paraan, makikita po ninyo na siya na yung unti-unting nag-e-effort sa iyo. So next,
Dito, magsisimula ding lumuhod ang pride ng isang lalaki sa inyo. Anong ibig sabihin magsisimulang lumuhod? Diyan na po talagang bababa ng bababa ang pride ng isang lalaki sa inyo. Pansinin po ninyo, noong mga panahon, nung ilang buwan na naghahabol kayo sa isang lalaki, tingnan po ninyo, ang halos ang taas ng pride ng isang lalaki, pataas ng pataas ng pataas na halos hindi nyo na ma-reach. Na halos parang hindi nyo nakilala yung lalaki. Na halos parang wala kayong pinagsamahan. Bakit kahit ilang beses kang makiusap, magmakaawa na bumalik siya, hindi ka man lang niya pinapakinggan? Tipong parang naging masama ka pa. Wala ka namang ginawang mali pero parang ikaw pa yung lumalabas na halos ikaw yung nagloko, taksil ng lalaki sa inyong dalawa. Pero sa madaling sabi, siya naman talaga ang punot dulo ng lahat. Yung kanyang pagluloko, yung kanyang pambababae, yun ang naging dahilan kung bakit kayo nasira ngayon. Pero ngayon mga kamamay, dahil sa napanood mo to, tinigil mong paghahabol, malamang sa malamang, ilang linggo lang yan, marirealize ng isang lalaki, makakapag-isip yan, na sa mga nangyayari ngayon sa inyong relasyon, na tipong hindi ka na nga naghahabol, na tipong tinigil mo na nga ang kabaliwan sa kanya, dyan niya marirealize kung sino nga ba talaga ang puno at dulo ng lahat ng problemang ito. Kasi dapat naman sa isang relasyon, kung sino yung nagkamali, kung sino yung may kasalanan, siya dapat yung nagsisisi. Siya dapat yung naghahabol. Pero ang mahirap nga sa inyo mga girls, kahit sabihin natin wala naman kayong kasalanan, pero pinapapilan nyo ang papel ng isang lalaki sa paghahabol. Kung kaya't sa halip na sila yung maghabol, nababaliktad. Kaya please, hanggat maaari mga kamamay, huwag kayong maghabol. At sa ganyang paraan, magsisimulang lumuhod ang pride ng isang lalaki sa inyo. Bababa talaga yan, promise, sigurado ako. Yung dating palayo siya ng palayo, yung dating hindi kanya pinapakinggan, yung dating akala mo, ikaw yung nakagawa ng kasalanan, pero kapag ka inihinto mo ngayon paghahabol, tingnan mo, wala pang isang buwan. Kung meron man siya kinakasama ngayon, meron siyang bago, talagang maiisip ka pa rin niya. Lalo pat yung nakuha niya ngayon, toxic, masakit sa ulo, tapos siya pa palagi yung nag-e-effort, siya pa palagi yung gumagawa ng kung ano-ano mga gawain sa kanilang relasyon. Ewan ko lang kung hindi yan bumalik sa iyo. Ewan ko lang kung hindi yan maghabol sa iyo. Iisipin nun na dapat pala hindi ka na lang niya iniwan. Kasi mas toxic pala yung kanyang pinasok ngayon. Kasi siya yung nag-e-effort. Kasi siya yung nag-a-adjust. Kasi siya yung mas nagiging alipin sa kanilang relasyon. Kaya mga kamamay, sa kabila ng hindi mo paghahabol, mas marirealize ng isang lalaki ang halaga mo. Mas maiisip kanyang balikan. Mas maiisip kanyang habulin kapag ka itinigil mong paghahabol sa kanya. Lalo pat alam mo na wala ka namang kasalanan sa kanya. Alright? So next, andyan na ang comparison ng bago niya at pagdating sa iyo. Alright? Sabi ko nga sa inyo mga kamamay, kung dati habol ka ng habol, siya naman palayo ng palayo sa inyo dahil nga meron na siya kinakasama. Meron na nga siyang bago. At medyo, alam ko, medyo napakahirap i-reach out ng isang lalaki kapag kaganyan. Lalo pat naghahabol ka sa kanya. So bakit hindi mo putulin ang paghahabol sa kanya at makita mo ang malalim at masakit na impact ng hindi mo paghahabol pagdating sa kanya? Mamaya, anong ibig mong sabihin masakit at malalim na impact pagdating sa isang lalaki ng hindi ko paghahabol? Alam niyo mga kamamay, kapag po ang isang lalaki ay meron ng bago or something na meron siyang kabit, ipinagpalit ka kahit kayo pa. Kapag alam ng isang lalaki na hinahabol-habol mo siya, gagawin lang niya yung paglayo sa iyo. Mas magpo-focus siya sa kanyang kabit dahil alam niya na kapag nagkasira sila ng kabit niya, okay, babalik siya sa iyo dahil nandiyan ka, habol ka ng habol, madali ang bumalik. Pero kung ang isang lalaki ay walang idea na meron siyang babalikan sa iyo, okay, tapos nagkaroon sila ng hindi magandang pagkakaunawaan ng kanyang kabit, malamang sa malamang ikaw yung kanyang iisipin palagi. Kamusta na kaya yon? Kamusta ka na kaya? Ano na kayang update sa'yo? Okay, tapos ngayon, hindi siya magdadalawang isip na iwanan yung kabit kapag nagkaroon siya ng agam-agam na wala na siyang babalikan sa'yo. Kasi temporary lang naman yung kabit eh. Temporary lang na ang habol lang ng isang lalaki is ganon. Alam niyo na kung ano yon. Okay, pero yung totoong pagmamahal, hindi niya nakikita. Nandoon lang yung, yung disturbance. Okay? Yung agam-agam ng lalaki sa inyong relasyon, yung tipong medyo naboboring sa inyong relasyon, kaya naghahanap ng panibago. Something na nanawa na pagdating sa ganon, sa inyo, kaya naghahanap ng bago. Pero kung isusuma total, hindi siya complete package eh. Ang habol lang ng isang lalaki is ganon.
Kaya iwasan nyo ang maghabol. Kasi ang gagawin ng isang lalaki, pag alam niyang may babalikan, diretso lang sila ng kabit niya. Pero kung alam ng isang lalaking wala siyang babalikan, hindi naman siya po pwede mag-push dito eh. Kasi hindi wife material yung kabit. Okay, ang kabit, meron lang siyang gustong kuhanin dyan. Pero sa isang banda, ikaw pa rin yung kailangan niya. Meron lang konting pagkukulang sa'yo, which is dapat yun ang makita mo. Okay, alam nyo naman, yung mga kabit, alam lang ng mga yan, mga landi. Kaya mga kamamay, lagi ko sinasabi sa inyo, yung panlalandi sa inyong mga asawa, sa inyong mga jowa, huwag nyo kakalimutan eh. Kasi hinahanap nila sa iba. Kaya hanggat maaari mga kamamay, ano po, magkakaroon ng comparison sa bago at sa inyo kapag ka nagkataon yan. Kapag ka hindi kayo naghabol, marirealize niya ang halaga mo, magkakaroon ng comparison. Dapat pala, hindi ko na ito iniwan. Dapat pala, mas nag-focus na lang ako sa iyo. Okay? At hindi na lang ako naganapan ng kabit. Pero sa isang banda, hindi pa huli. Hindi pa huli ang lahat. Makikita mo after a month, after a weeks, nandiyan na yan, mag-e-effort, gaya na sinabi ko kanina, mag-chat-chat, mag-message, dahil nga, nagkaroon na ng comparison, may nanalo na at ikaw pa rin yon. Kaya importante na hindi kayo maghabol. Importante na huwag nyong pagmakaawaan ng isang lalaki. Yung tipong hahagulhul pa kayo, magmakaawa lang kayo para lang bumalik ang isang lalaki, huwag yung gagawin. Para sa ganun, ma-realize ng isang lalaki ang halaga mo at sila na mismo ang bumalik sa inyo. Yan yung isa na talagang napakaganda pagdating sa hindi nyo paghahabol sa isang lalaki. Yan yung malalim, masakit na epekto, nagkakaroon ng comparison. Lalo pat hindi niya alam kung meron pa bang babalikan pagdating sa inyo o kung ano pa man. Kaya ipagpatuloy ang hindi paghahabol para po makita ng isang lalaki ang halaga ninyo. Alright? So mga kamamay, sa mga nakagusto ng ating love advice ngayon, mag-comment naman kayo para makita ko kung sino pa yung nakakagusto, kung sino pa yung nakaka-adapt, nakaka-relate sa mga video na ginagawa ko. Malaking tulong mga kamamay sa ating video na to kung magko-comment kayo sa ibaba at mag-subscribe. So see you for our next vlog. Mahal na mahal ko po kayo. Paalam.